Ngayon ay ating ibida ang kwento ng lalaking nagtiis ng pagdurusa at matinding sakit. Ating alamin kung dahil nga ba ito sa hiya o pride ng pagiging lalaki. Si Claire ay lumaki sa pamilya ng mga dentista at mula sa murang edad, hindi niya kinailangan ng kahit ano. Ang kanyang mga magulang ay puro propesyonal sa kanilang mga larangan at palaging pinahahalagahan ang magandang pagtrato sa mga pasyente, mataas na kalidad ng trabaho at abot kayang presyo. Kaya naman, nagpasya silang magbukas ng kanilang sariling dental clinic. Taon-taon, dumadami ang kanilang mga pasyente na kung saan ay nagdala ng malaking kita. Nang ipanganak si Claire, kaya na ng kanyang pamilya na mamuhay sa maginhawang kalagayan, maglakbay sa mamahaling mga resort at bumili ng mga uso at magagarang mga damit at sapatos. Nang dumating ang oras na papasok na sa universidad, gaya ng madalas na nangyayari sa mga pamilya ng mga doktor, ang mga magulang ni Claire ay tiwala na susundan ng kanilang anak ang kanilang yapak. Ngunit may iba palang plano ang dalaga. Si Claire ay madaling nakapasok sa pinakamahusay na law school at bumalik sa kanilang tahanan na dala-dala ang degree. Nakahanap siya ng trabaho bilang intern sa isang kilalang law firm at di nagtagal dahil sa ipinakitang mabuting ugali ay natanggap siya bilang regular na empleyado. Isang taon lang ang kinailangan niya upang makakuha, hindi lang ng karanasan kundi pati na rin ang pangalan sa industriya. Masaya si Claire sa pag-iisip na hindi siya nagkamali sa pagpili ng propesyon. Kadalasan, ang kanyang mga kliyente ay mga ordinaryong tao na hindi mayaman at biktima lamang ng pagkakataon at palagi niyang sinisikap na gawin ang lahat upang maibalik ang hustisya. Matapos ang isa sa mga paglilitis na kung saan ay napatunayan ni Claire na hindi kasalanan ng kanyang kliyente ang aksidente, ay dito naman niya nakilala si William. Dumalo ito upang suportahan ang kanyang kaibigan na inakusahan ng pagdudulot ng aksidente. At pagkatapos ng paglilitis, lumapit ito kay Claire para magpasalamat. Tiningnan ni William ang dalaga ng may paghanga, kaya't agad naman pinaniwalaan ni Claire ang sinseridad sa mga salita nito, at dito nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Si William ay isang matalino at mabait na tao, ngunit agad niyang sinabi kay Claire na hindi siya mayaman. Namumuhay siya kasama ang kanyang ina na may kapansanan at dalawang kapatid na babae na nag-aaral pa. Nag-aral siya ng programming, ngunit huminto para suportahan ang kanyang pamilya. Naiintindihan niyang hindi siya bagay kay Claire at handa niyang tanggapin kung tatanggihan siya nito, ngunit nararamdaman ng dalaga na si William ang tanging kailangan niya sa kanyang buhay. Hindi nagtagal, pinilit ni Claire na makilala ng binata ang kanyang mga magulang. Hindi itinago ni William ang kanyang takot tungkol dito dahil alam niya na maaaring hindi siya magustuhan ng mga ito. Gayunpaman, halos pilit siyang dinala ng dalaga sa isang hapunan sa bahay ng mga magulang nito. Sa hindi inaakala, lumipas ang gabi sa isang mainit at magiliw na kapaligiran at agad siyang tinanggap ng mga magulang ni Claire na parang sariling anak. Sa hindi kalaunan, iminungkahi ng dalaga na lumipat na si William sa kanyang tirahan. Medyo natatakot siya na baka masira ng pang-araw-araw na buhay ang kanilang relasyon. Ngunit lalo pang bumuti ang kanilang pagsasama dahil maingat na inaalagaan ni William si Claire. Magpapakasal na ba kayo? Minsang tanong ng ama ni Claire kay William. Opo, kapag nakabangon na ako at kaya ko nang tustusan ang lahat ng pangangailangan namin. Sa ngayon, sapat lang ang sahod ko para sa mga pang-araw-araw na gastusin. Alam mo William, nang ikinasal kami ng ama ni Claire, wala pa kaming sapat na pera para sa pagkain, kaya hindi yun isang katwiran. Sabi ng ina ni Claire. Hindi nagtagal at ikinasal ang dalawa. Alam ni Claire na sobrang kinakabahan si William dahil halos lahat ng gastos sa kasal ay binabayaran ng kanyang mga magulang. Hindi talaga komportable ang lalaki, ngunit ipinaunawa ng ama ni Claire na mahal nila ang kanilang anak tulad ng pagmamahal ni William, kaya't kailangang maging maganda ang kasal. Talagang gusto ni William na siya ang maging pangunahing tagapagtaguyod sa pamilya at palagi namang humahanga si Claire sa katangian niyang ito. Ang lalaking lumaki ng walang ama at napapaligiran ng mga kababaihan ay nagpakita ng tunay na pagiging lalaki at labis itong pinahalagahan ni Claire. Naging malapit siya sa ina at sa mga kapatid na babae ni William at lihim na tinutulungan silang bumili ng mga damit, sapatos at iba pang mga regalo para sa mga ito. Noong una, tumatanggi ang mga ito
ngunit sa kalaunan ay napapayag din sila ni Claire. Alam ni William ang lahat, ngunit dahil sobrang saya ng kanyang mga kapatid, napilitan siyang tanggapin ito. Ang tanging bagay na hindi nagawa ni Claire ay ang mapasaya ang ina ng kanyang minamahal. Walang kailangan anak, huwag mo na akong bilhan ng kahit ano. Marami ka nang ginawa para sa amin. Sabi ng ina ni William kay Claire. Ang mahalaga, alam mo na mahal ka ni William at pinahalagahan ka niya. Mas masigasig na nagtrabaho si William, ngunit napagtanto niya na malayo pa rin ang kanyang kinikita kumpara sa sahod ni Claire. Gayunpaman, palagi namang sinasabi sa kanya ng kanyang asawa na hindi mahalaga ang pera dahil masaya siya na magkasama sila. At bukod doon ay sapat naman ang kinikita nila para mabuhay. Subalit hindi mapakali si William, kaya't patuloy siyang umuuwi ng gabi mula sa trabaho at minsan pa'y nagtatrabaho ito kahit sa mga katapusan ng linggo. Isang araw, sinabi ni William sa kanyang asawa ang ideya ng pagkakaroon ng sarili niyang negosyo. Nakita naman ni Claire na makatwiran ito, ngunit matagal bago niya napapayag si William na huwag mangutang sa bangko. Humiram sila ng pera sa mga magulang ni Claire, na kung saan ay masayang sumuporta sa kanilang manugang at agad ibinigay ang buong halaga. Lubusang ibinao ni William ang kanyang sarili sa bagong negosyo, ngunit matapos ang 2 buwan, nalaman niyang niloko lang siya ng kanyang mga katulong sa pinakaduwag na paraan. Sinamantala ang kanyang kawalan ng karanasan at pagtitiwala na nagdulot ng kanyang pagkabankrupt. Matagal bago siya nakabangon mula sa kabiguan at bumalik siya sa iba't ibang mga part-time na trabaho. Halos hindi na kinakausap ni William ang kanyang asawa, ngunit mahigpit niya itong niyayakap tuwing gabi na para bang naglalabas ng kanyang mga sama ng loob. Nang malaman ng mga magulang ni Claire ang nangyari, sinuportahan pa rin ng mga ito ang kanilang manugang. Pinayuhan siyang huminto muna at magpatuloy sa paghahanap ng iba pang mga pagpipili ang negosyo at ipinangako ang kinakailangan tulong. Palaging naghahanap si William at nagtatrabaho hanggang sa punto ng labis na pagkapagod. Sobrang pagod na kung minsan ay natatakot si Claire para sa kanyang kalusugan. Ang paghahanap ng trabaho at pakiramdam ng pagkakasala sa asawa dahil hindi niya nabibigay ang uri ng buhay na nararapat dito ay unti-unting kinakain si William. Ngayon ay bihira na silang mag-usap mag-asawa at naging mas bihira pang lumabas, maging sa pagbisita sa mga kaibigan, pagpunta sa teatro o sa sinihan. Hindi na nagsalita si Claire tungkol dito. Sinikap niyang siguraduhin na kahit papano ay nakakakuha ng maayos na tulog ang asawa at nakakakain. Palaging maputla si William, mukhang pagod at lalo pang pumayat. At pati na rin ang mga magulang ni Claire ay napansin ito. Pinayuhan ng kanyang ina na magpasuri si William, ngunit mariin tumanggi ito. Tiniyak niya kay Claire na maayos ang lahat at kapag naayos na ang kanyang bagong negosyo ay babalik din sa normal ang lahat. Inalok si William ng kanyang biyanang lalaki na magbibigay muli ng pera para sa pag-unlad ng negosyo. Ngunit mariin siyang tumanggi at sinabing hindi pa niya na ibabalik ang naunang utang. Nang maiwang magkasama sina Claire at William, nagsalita ang lalaki sa kanyang asawa na may mataas na tono sa unang pagkakataon. Tapos na! Hindi na ako kukuha ng pera sa mga magulang mo. Wala na akong respeto sa sarili ko at nararamdaman kong kinamumuhian mo ko, Claire. Matalim nitong sinabi, kaya't napatingin si Claire. Simula nung araw na yon, tuluyang iniwasan ni William ang kanyang asawa. Umuuwi na lamang siya sa gabi at tumigil na rin sa pagbisita sa kanyang ina at mga kapatid. Tulad ni Claire, hindi rin nila maintindihan kung ano ang mali, kaya't nagsimula silang maghinala na may nangyayari kay William na hindi lang dahil sa mga kabiguan sa negosyo. Hindi matanggap ni Claire ang ideya na may ibang babae ang kanyang asawa. Puno ng iba't ibang haka-haka ang kanyang isip, lalo na kapag nagkukulong si William sa ibang kwarto para makipag-usap sa cellphone. Ang mga pag-aalala para sa asawa ay labis na umuuko pa sa isip ni Claire na nagsimulang makaapekto sa kanyang trabaho. Minsan, halos matalo siya sa isang kaso at sa huling sandali lamang siya ulit nakapag-focus upang manalo sa depensa. Naubos na ang kanyang pasensya. Umalis siya ng courtroom at agad na umuwi. Pagbukas niya ng pinto, agad niyang napagtanto na nasa bahay na ang kanyang asawa at may kausap sa cellphone. At sa hindi sinasadya, narinig niya si William na tumatanggi sa isang uri ng operasyon.
Salamat sa lahat ng nagawa mo para sa akin. Pero wala akong kakayahan para dito ngayon. Sabi ni William bago magpaalam. Nang mapagtanto ni Claire na may masamang nangyari sa kanyang asawa, agad siyang pumasok sa kwarto at desperadong humiling na sabihin sa kanya ang katotohanan. Samantala, hindi niya inaasahan kung gaano kalupit ang katotohanang iyon na agad na isisiwalat. Matapos ang kanyang unang nabigong pagtatangka sa negosyo, nakaramdam si William ng matinding sakit ng ulo. Hindi niya ito sinabi sa kanyang asawa, ina o sa mga kapatid. Pumunta siya sa ospital kung saan ay nalaman niyang may tumor siya sa utak. Neresitahan siya ng doktor na pangsuporta, ngunit sinabi rin ito na kailangan niyang dumaan sa isang operasyon. Ngunit mahal ito at hindi kayang sakupin ng insurance ang buong halaga nito. Alam ni William kung ano ang mangyayari kung hindi siya magpapa-opera upang alisin ang tumor. Subalit patuloy niyang tinanggap ang mga gamot at ipinagpaliban ang operasyon. Dahil nais muna niyang maitatag ang isang bagong negosyo na maiiwan niya sa kanyang asawa, ina at mga kapatid kung sakaling hindi maganda ang kalalabasan ng operasyon. Samantala, sinabi ng doktor na hindi na maaaring maghintay pa. Nanginginig si Claire sa pag-iyak. Bigla siyang tumayo at sumigaw sa pamamagitan ng kanyang mga luha. "Pagbihis ka agad!" Agad na sumunod si William at nagbihis, handang gawin ang lahat para mapahinto sa pag-iyak ang asawa. Hindi lumagpas ng kalahating oras, nagsasalaysay na si William sa mga magulang ni Claire ng buong kwento mula sa simula. Bumalik ang ama ni Claire sa realidad at nakapag-isip ng maayos. Una, William, sabihin mo sa akin ang katotohanan. Bakit mo pinakasalan ng aming anak kung ang plano mo ay gawin siyang balo? Napakagandang plano. At alam mo, isa kang duwag. Sumuko ka ng walang laban. Ang nasa isip mo lang ay pera. Oo, hindi mo agad ito kinita. Pero bakit pinipilit mo ang sarili mong magdusa at maghirap sa sakit? Bakit tinitingnan mo ang aming tulong bilang pangiinsulto? Akala mo ba ay karangalan ng iwan ng babaeng mahal mo bilang isang balo? Tama na, Alfred. Tumigil ka na. Sabi ng ina ni Claire at pagkatapos ay lumingon kay William. Pupunta tayo sa ospital ngayon din at walang kokontra. Nang makita ni Claire ang determinasyon ng kanyang ina, muli niyang napagtanto kung gaano kahalaga si William sa kanila. Samantala, nanahimik sandali si William at pagkatapos ay sinabi nito na huli na at hindi na kailangan pang pumunta sa kahit saan. Lumapit si Claire sa kanyang asawa at niyakap ito ng mahigpit. Narinig ko ang sinabi ng doktor, kaya't halika na, bilisan na natin. Utos ng ama ni Claire. Sa buong biyahe, yakap-yakap ni Claire ang kanyang asawa at bumubulong kung gaano niya kamahal ito at kung gaano siya naniniwala sa kanya. Sinikap niyang kumbinsihin si William na handa siyang sumuporta sa lahat ng ginagawa niya dahil alam niyang mahalaga ito sa kanya. At sinabi rin niya na walang halaga ng pera ang makakapalit sa kanyang mahal na asawa kung sakaling bigla itong mawala. Mula noon, dumaan ang pinakamahirap na 4 na buwan para sa lahat. Operasyon pagkatapos ng operasyon, pagising mula sa intensive care unit at isang walang kapantay na pag-asa sa mga mata ng buong pamilya. Sa wakas ay dumating din ang araw nang matanggap ng doktor ang mga resulta ng mga pagsusuri. William, oras na para magpaalam. Maaari ka nang umuwi. Masayang sabi ng doktor. Hindi agad naunawaan ni William ang ibig sabihin ng mga salita ng doktor. Nang marinig niya ang masayang sigaw ni Claire, naramdaman niyang napuno ng luha ng kasiyahan ang kanyang mga mata at hindi siya nahiyang ipakita yon. Ang pakiramdam ng hiya ay dahil sa hindi niya paniniwala sa sarili tulad ng paniniwala ng kanyang asawa sa kanya at sa pagtatago ng kanyang sakit at kahinaan. Kung inamin niya agad ang lahat, mas magiging madali sana para sa kanyang buong pamilya. Nangako si William na mula ngayon, palaging magkakaroon ng tiwala sa kanilang relasyon at hindi na niya uulitin na paiyakin at bibigyan ng alalahanin si Claire. Ang mga masasayang wakas ay hindi lamang nangyayari sa mga fairy tales. Bagaman maraming mahihirap na sandali sa buhay ni Claire at William, mas marami pang kasiyahan ang kanilang naranasan. Naitatag ni William ang kanyang negosyo na nagbigay daan sa kanya upang maipadala ang kanyang ina sa ibang bansa para sa medikal na pagpapagamot at makapagbigay ng mahusay na edukasyon sa kanyang mga kapatid. Makalipas ang 3 taon, nabiyayaan sila ng anak na babae na kung saan ay kamukha ni Claire.
Tunay nilang nahanap ang kasiyahan at wala nang makapagbabago nito. Eto nga pala ang inyong ineng at salamat sa pakikinig.